Truck ang taong hinakot. Yun ang pinakamaraming arrest na ginawa. Pag-aresto sa mga mamamayan noong panahon na yun. Kaya isa ako sa nahuli noon. Bali, pangalan ko ay Villamor David Santos. Dating taga Binondo, tapos Tondo. Ngayon nasa dagat-dagatang Caloocan. Isang martial law survivor. Bakit naging martial law survivor ako? Siguro, ito yung dahilan. Nung bago mag-martial law ay isa kaming mga kabataan na kagaya nyo ngayon. Dahil 24 ako noon panahon na yun, 23, 24 ganyan. Nagsikap kami na magbuo ng organization sa kadahilan ng laganap ang demolisyon sa aming lugar sa Tondo. Yung demolisyon na yun, kumakalat na sa buong lugar dahil gusto ng pamahalang Marcos noon, yung senior, na linisin ang buong Maynila, dito mula Delpan hanggang sa Pier, North Harbor, hanggang dito na Botas. Kaya ang ginawa namin, dahil sa walang habas na pang didemolish, ay yung organisasyon namin ang binuo namin para panlaban doon, para hilingin namin sa ating pamahalaan na bakit kami ganito, bakit kami ginaganito. Dahil sa pag-organisa namin, naitayo namin yung organisasyon, yung Zone 1 Tondo Organization. Pagbaba ng martial law, binigyan kami ng warrant of arrest, yung ASO kung tawagin. Arrest, seizure, at saka search order. ASO ang tawag doon. At ang nakalagay doon, kami ay dinideklara ang kalaban ng gobyerno dahil sa raw kami, yung mga subversive. Ang nangyari nung panahon nung 1976, 4 na taon nakaraan, sa kabila nung pag-surveillance sa amin, nahuli kami. Ang ginawa ng mga militar, ng mga Metrocom, kinordonan yung buong lugar ng katedral. Na yung iba, nandun sa loob na mga kasapi namin, nagmimisa, ay hindi pinatawad ng pati nasa loob ng katedral na nagsisimba, hinuli kasama yon. Truck ang taong hinakot. Yun ang pinakamaraming arrest na ginawa. Pag-aresto sa mga mamamayan noong panahon na yon. Kaya isa ako sa nahuli noon. Kinulong kami sa ilalim ng lupa. Na kapag umagos ang tubig sa Fort Bonifacio, pag umagos yung tubig na ganyan, para kaming mga daga na mamamatay sa loob. Buti lang hindi nagkaganon. Hindi lang siguro anuman ba yun kasi nangyari dahil may record na kami. Pag may malalaking pagkilos, kasi pagbaba ng martial law, ang kauna-unahang nagmarcha sa kalsada nung panahon na yon, yung aming organisasyon, yung Zone 1 Tondo Organization, at saka yung ugnayan ng Maralitang taga-Tondo at Maynila. Yun ang sinabi ko sa inyo, Malabon, Nabotas, Tondo, Tatalon, San Andres, Bukid, yan ang mga namin. Yan ang organisasyon, ugnayan ng Maralitang taga-Tondo. Nung panahon na yon, kapag may mga aksyon na malalaki, dinadampot kami sa mga bahay. Kung minsan kung saan kami abutan, may mga meeting, paglabas namin, naabangan kami, mga armadong grupo ng militar. Tapos dinadala kami sa kukulong kami ng mga 10 araw, ganyan. 1 linggo. Pagkatapos ng aksyon, pakakawalan kami uli. Ganun ang sistema. Aba, kailangan wag organisasyon na pang-outing lang, yung punta sa mga party, mga excursion lang, pag nabusog, ayawan na. Kailangan organisasyon yung lumalaban sa karapatan ng masa, ng taong bayan.
Yung mga isyong lumalabas na ngayon na may kinalaman doon sa kabuhayan ng masa, ng taong bayan, dapat ano yung mga kabataan doon? Kamukha nung ginawa namin nung panahon na yon na may mga issue na talagang ganun eh. Kapag ka may ginusto ka, siyempre, may sakripisyo. Ganun yun eh. At ang panawagan namin ngayon, hindi mo naman pwedeng manawagan sa kanila, panay mandarambong yung mga nandyan. Anong pananawagan mo sa kanila? Ang daming batas ngayon na nakaumang na ginagawa nila, hindi naman para sa kapakanan ng Pilipino eh. Para sa kapakanan ng mga dayuhan. Yun ang ano. Panawagan natin mula sa mamamayang Pilipino, magkaisa tayo, magsama-sama at tutulan yung mga patakaran, batas na gagawin na laban sa kapakanan ng taong bayan. Yun ang panawagan doon. Trak-trak ang taong hinakot. Yun ang pinakamaraming arrest na ginawa. Pag-aresto sa mga mamamayan noong panahon na yun. Kaya isa ako sa nahuli noon.